Nagdesisyon na si Donald Trump. Makakatanggap ng Tomahawk na missile ang Ukraine mula sa Amerika. Ngayong araw, Oktubre 11, sina Donald Trump at ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagkaroon ng personal na pag-uusap sa telepono sa gitna ng tumitinding mga pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. At ayon sa mga source sa White House, sina Pangulong Trump at Zelensky ay tinalakay nga ang mga opsyon para sa pagbili ng Ukraine ng mga long-range na Tomahawk na missile. Ipinipilit ni Trump na bilhin ng Ukraine ang mga missile na ito. Pero ngayon, ang usapan ay paano makukuha ng Ukraine ang Tomahawk, hindi na kung makukuha pa nila ito. Ayon din kay Zelensky, sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng dalawang leader ang mga pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine at ang posibilidad ng pagpapalakas ng sistema ng depensa laban sa himpapawid. Ayon kay Zelensky, nagmungkahi si Trump ng ilang magagandang ideya. At isa pa sa mga patunay na nagpasya na talaga si Trump na magpadala ng mga Tomahawk missile sa Ukraine ay ang naging asal ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia, na diretsyong nagsabi na palalakasin ng Russia ang kanilang sistema ng depensa laban sa himpapawid upang maprotektahan ang sarili mula sa mga pag-atake ng Tomahawk sa hinaharap. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito ng sabay. Pag-usapan natin ang mga palatandaan na nagpapakita ng desisyon ni Trump tungkol sa mga Tomahawk. May ilang aspeto dito na dapat bigyang pansin. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw may lumalabas na ilang balita at mga analytical na kwento para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, paki-like na rin at mag-iwan ng kahit anong komento. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ninyo ang format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya ngayon, sa gitna ng paglala ng mga pag-atake ng Russia, nagkaroon ng pag-uusap si Pangulong Volodymyr Zelensky kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sa pag-uusap, tinalakay ng dalawang panig ang pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine at posibleng pagpapalakas ng depensang panghimpapawid. Sabi ni Zelensky, napaka-produktibo ng pag-uusap na ito. Ikinwento ng Pangulong Ukranyano na binati niya si Trump sa tagumpay at sa tunay na naipatupad na kasunduan sa gitnang silangan. Sipi, malakas na resulta. Kung matigil ang digmaan sa rehiyong iyon, tiyak na hihinto rin ang iba pang digmaan, kabilang ang Russia laban sa Ukraine. Ikinwento ni Zelensky na habang nag-uusap sila, sinabi niya kay Donald Trump ang tungkol sa mga pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. Isa pang pahayag ni Zelensky, salamat sa suporta sa amin. Pinag-usapan namin ang pagpapalakas ng air defense at mga kasunduang kaugnay nito. May magagandang opsyon at malalakas na ideya para mapalakas ang aming puwersa. Lalo itong naging interesante matapos ang pahayag ukol sa karagdagang Patriot systems para sa Ukraine ngayong tag-init. Paalala ko lang, pagkatapos ay naging tahimik. Ang katahimikang ito ay makahulugan dahil may itinatago ito. Halimbawa, ngayong linggo nalaman natin na ang Europeanong tagagawa na si Thales ay nakabuo ng compact na mini-missile na may warhead na shrapnel. At ang mahalaga, ginagamit na ito sa Ukraine para labanan ang mga attack drone, katulad ng Shahed. At alam nyo, nangyari ang lahat ng tahimik, walang masyadong pampublikong pag-uusap. Ayon sa tagagawa, para sa compact na 70mm na missile, dinevelop ang bagong warhead na FZ-100 at 23 na puno ng libu-libong bakal na bola na kumakalat sa lahat ng direksyon kapag sumabog ang halos 1 kilong pampasabog. Ayon sa ulat, umaabot sa 25 metro ang sakop ng pinsala kapag sumabog. Sobra na ito para sirain ang eroplanong iyon. Ang mismong drone na Shahed. Ang mga bolang ito ay kayang tamaan ang drone. Sa totoo lang, kahit sa mas malayong distansya dahil ang misil ay gumagana parang baril na may bala. Ang pinakamalayo na kayang abutin ng mismong misil na may ganitong klase ng warhead ay hanggang 3 kilometro. May pag-asa tayong marinig ang mga desisyon nina Donald Trump at Zelensky tungkol sa pagpapalakas ng air defense. Sa katunayan, base sa paggamit ng sandatang ito ng sandatahang lakas ng Ukraina. Matapos makausap si Donald Trump, binigyang diin ni Zelensky ang pangangailangang maging handa ang mga Ruso sa tunay na diplomasya. At dahil lamang sa lakas ito maisisiguro na siyang layunin ni Trump ayon kay Zelensky. Ngunit, tulad ng dati, may publikong pahayag
at may nananatiling bahagi. At ayon sa mga source sa White House na nagsabi sa Axios, tinalakay ni na Trump at Zelensky ang mga opsyon kung paano makakakuha ng mga Tomahawk missile ang Ukraine. Magbibigay ang mga Tomahawk sa Ukraine ng kakayahang umatake sa loob ng Russia, kabilang ang Moscow. Makakatulong ito para mapilitang makipagnegosasyon ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ngayon, iminumungkahi kong balikan ninyo ang dalawang napakalinaw na pangyayari ngayong linggo na nagpapatunay na napagdesisyonan na ang pagbibigay ng Tomahawk. Una, noong Lunes, ika-6 ng Oktubre, sinabi ni Trump na sa prinsipyo ay napagdesisyonan na niya ang pagbebenta ng mga long-range na missile na Tomahawk sa mga bansa ng NATO para sa dagdag na pagpapadala ng mga ito sa Ukraine. Sinabi rin ni Trump na gusto niyang malaman mismo kung ano ang gagawin ng Ukraine sa mga missile at ano-anong target ng mga Tomahawk. Tiyak ba ang sandatahang lakas ng Ukraine na malalampasan nila ang air defense ng mga Ruso? Ngayong Sabado, Oktubre 11, tinanong ni Trump si Zelensky, ano ang gagawin ninyo sa mga missile? Ilan ang bibilhin ninyo? At iba pa. Kaya naman, mukhang napakaluhikal ng lahat. Paalala, humiling si Zelensky kay Trump ng Tomahawk missiles noong nagkita sila sa United Nations General Assembly. At noon, sinabi ni Zelensky na maaaring hindi na kailanganin ng Ukraine na gamitin ang mga Tomahawk missiles dahil baka sapat na ang presensya ng mga ito para mapilit si Putin na makipag-usap. Ang mga cruise missile na gawa sa Amerika ay may mas malayong abot kumpara sa mga missile na natanggap ng Ukraine hanggang ngayon. Mas mahusay din nitong natatamaan ang mga komplikadong target tulad ng imbakan ng armas kumpara sa ginagawa ng mga drone na kasalukuyang ginagamit ng Ukraine para sa mga malalayong pag-atake. Pero may isa pang napakahalagang punto dito. Ito ang reaksyon ni Vladimir Putin. Una, bago ang pahayag ni Donald Trump noong linggo, Oktubre 5, tungkol sa pagbibigay ng Tomahawk sa Ukraine. Ayon kay Putin, ang pagbibigay ng Tomahawk sa Ukraine ay magiging bagong antas ng eskalasyon at sisira sa relasyon ng United States at Russia at si D. Pero kahapon, ika-10 ng Oktubre bago pa man ang pampublikong anunsyo ni Donald Trump tungkol sa mga Tomahawk at bago ang tawag ngayong araw ni na Trump at Zelensky, tiyak na may nalaman na si Putin. Dahil noong ika-10 ng Oktubre sinabi na ni Putin na ang sagot ng Russia sa posibleng pagdadala ng mga Amerikanong missile na Tomahawk sa Ukraine ay ang pagpapalakas ng sistema ng depensa laban sa himpapawid ng Russia. Ibig sabihin, direkta nang sinabi ni Putin na dapat palakasin ng Russia ang air defense para maprotektahan ang sarili laban sa Tomahawk missile attacks. Sa huli, may isa pa akong mahalagang punto. Simula Lunes, isang mataas na delegasyon mula sa Ukraine na pinangungunahan ng hepe ng administrasyon ni Zelensky o mas tama, ng opisina ng presidente ng Ukraine na si Yermak at ng punong ministro ng Ukraine na si Yulia Sviridenko ay darating sa Washington para talakayin doon kasama ang mga Amerikano ang kooperasyon sa larangan ng seguridad. Alam nyo na rin ang mga parusa laban sa Russia. Titigil muna ako dito at obserbahan natin ang mga susunod na kaganapan. Ilagay nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.